Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nandapit hapon na lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad, ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tignan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tignan, ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulong-pulutong sa damuhan, kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan, meron tayong parang kinaayawang gawin. Iniiwasan, ika nga, na gawin. Ano yon? Halimbawa, kapag may 500 piso ka, yung 500 peso bill, o kaya yung 1,000 peso bill, ano yung na nasa wallet mo, nasa pitaka mo, ano yung iniiwasan mong mangyari? Ano iniiwasan mo mangyari? Doon sa 500 peso bill mo o kaya sa 1,000, 1,000 peso bill. Ano iniiwasan mo? Na ito ay mabarya. Pag nabasag. Di ba? Dahil ano ang ating karanasan? Oras na yung buo mong pera, 500 o 1,000, pag yan ay nabaryahan o nabasag, parang ang bilis-bilis mawala. Oh? Parang ang bilis gumastos.
kapag nabarihan. Hanggat maaari, nakatago talaga yan. Yung mga 500 peso, 1,000 peso. Hanggat maaari yung mga gura-gurame o barya-barya. No? Pero di natin maiwasan, talagang minsan, kailangan mong ilabas ang mga buo mong pera at gano'n na nga mangyayari. Minsan napakabilis. No? Maubos at madaling gumastos. Yan ay karanasan natin sa pera. Pero iba ang Panginoon. Ang Panginoon mas gusto niya nababaryahan. Mas gusto niya nahahati. Sa katunayan, sa Ebanghelyo, ang himala ng pagpapakain sa libu-libong tao at 5,000 doon, puro lalaki pa. Napakain niya, isang himala, nandun sila sa isang lugar na ilang o disyerto at meron pang sobrang 12 bakol. Laki po. Ito ay nangyari dahil pinaghati-hati ng Panginoon o ng kanyang mga alagad. Pinaghati-hati nila yung 5 tinapay at 2 isda. Pinaghati-hati. Kakaunti kung ituturing natin para sa pagpapakain ng 5,000 tao. Pero ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Marahil sinasabi ng Panginoon sa atin, sa isang taong nagbibigay o nagbabahagi, ang kaunting mayroon siya ay sapat na. Pero sa taong gahaman, sa taong makasarili, kahit napakarami pa niya, hindi pa rin sapat. For those, no great resources are enough for those who do not share. But meager resources, small resources, are already enough for those who share. Pag nagbabahagi. Minsan, nung handaan natin, nakakailang handaan na tayo. Bago pa magpasko, may mga party-party na. Meron pa diyang mga, ano tawag doon, yung mga buffet. Ayan, ano. Nandiyan yung minsan, magkakasundo tayo sa mga handaan, Buena Noche, Noche Buena, Medianoche, o ano tayo, agape tayo. O kaya kung hindi man, yung mga magulang maghahanda talaga ng napakaraming pagkain. Pero, may mga karanasan tayo na kahit yung mga magulang nasasaktan, bakit kanyo? Aba, pinagsumikapan nilang punuin yung inyong hapagkainan ng pagkain sa pagsalubong ng Pasko o ng Bagong Taon, makakarinig pa siya ng, ano ba yan, ma? Yan lang ba ang pagkain natin? Yan lang ba? May ganun karanasan, ano? Sa magulang, masakit iyon kasi nag-ipon ka Pinagsumikapan mong maihanda ang masarap na pagkain sa mga anak mo, tapos yung mga anak, yung anak mo, makakarinig ka pa ng komento, yan lang po ba? Wala po ba tayong ganito? Wala po ba tayong ganyan? Naghahanap ng wala. Hindi nakita yung napakaganda at pinagsumikapan mo na ihanda para sa kanila. Sa kabilang banda, makakakita ka naman, no? Na isang pamilya, ang pinagsasaluhan ay isang platong spaghetti lamang sa pagsalubong ng Noche Buena. May mga fried chicken, ilang piraso, bilang na bilang yan. Bilang na bilang, ayon sa bilang ng mga anak. Pero ang saya-saya nila. May iced tea pa dyan, isang pitchel ng iced tea. Ang saya-saya nila. Kahit kakaunti, masaya na sila. Minsan po, hindi sapat ang marami nating ari-arian o yaman kung tayo ay gahaman. Pero kung ang ating yaman ay kaunti lamang, sapat na iyon kapag tayo
ay nagkakawang gawa o nagbibigay. Maibahagi ko sa inyo, kami po nung sumalubong kami ng Noche Buena dito, 24 ng gabi, ay meron po kaming taho. No? May nagpadala po ng taho riyan, isang balding taho. Ay ilan lang po kami paring nandito. Sabi ko kung uubusin natin yan, di ko alam kung ano mag-iitsura natin bukas. Aba, isang balding taho ba naman? Tsaka arnibal na pagkalaki-laki na nalagyan. Nagkakatingin na kami, ano gagawin natin dito? Baka masira na ito kinabukasan. Ilan lang kaming pirasong pare. No? So ano ginawa namin? Inilabas po namin. Taho to, taho. Doon kami. Pumesto kami. At saka kami nag-anyaya ng mga dito natutulog yan sa lapitan sila. Alam po ninyo, ang saya-saya namin. Taho. Nandun sa maliit na cup. Lalagyan lang namin ng arnibal. Konting sago. Ang saya-saya namin. Noche Buena namin. Taho. Magkakasama kami. Kwentuhan kami ng kwentuhan. Yun po yung ipinapakita din sa Ebanghelyo eh. Limang pirasong tinapay, 2 pirasong isda. Nagresulta sa himala. Paano nangyari yon? Dahil pagkatapos magpasalamat ng Panginoon, dahil sa 5 tinapay at 2 isda, ano ginawa niya? Pinaghati-hati niya. Mahirap minsan sa atin ang pinaghahati-hati. Minsan po, wala dun sa kung ano yung gaano karami, gaano kalaki ang ating daladala. Minsan, ito ay depende kung gaano kalaki ang ating puso. Minsan, hindi dun sa gaano kalaki ang hawak ng kamay mo, kung hindi madalas, depende kung gaano kalaki ang iyong puso. Ito po ay pagsisimula natin sa bagong taon. Ang pangamba, lingering. The lingering fear and anxiety. Kakapusin na naman ba tayo ngayong taon na ito? Maghihirap pa uli ba ang Pilipinas? Tataas pa ba rin yung poverty index ng Pilipinas? Dadami ba ang nasa below average? O dadami ba yung poorest of the poor? Alam po ninyo, salamat ng 2025. Napakalaki nga nung eskandalo na nakita natin, pero napagtanto natin at natuklasan natin, mayaman pala ang Pilipinas. Mayaman pala ang Pilipinas. Bilyon-bilyon pala meron tayo. Trilyon-trilyon. Mayaman pala ang Pilipinas. Dangan nga lamang po, maraming ayaw paghati-hatiin. Gusto buong akin. Ito ay nangyayari hindi lamang sa pangmalakihang sukatan. Nangyayari din yan sa ating mga pamayanan, sa ating mga lugar. Yung minsan, gahaman ka sa espasyo. Ayaw mong i-share yung space. Hindi mo naman ginagamit. Ayaw mong i-share yung space. No, parang laging gusto natin meron tayong turf. May teritoryo tayo. Amin to, akin to. We don't want to share. Yan. Mayaman pala tayo. Mayaman tayo bilang isang bansa. Mayaman din tayo, individual, sa ating karunungan, sa ating galing, sa ating kakayahan. Sana po, maging maluwag sa ating kalooban ang paghahati-hati. The breaking. Paghahati-hati. Sa katunayan, ang banal na misa, banal na Eucharistia, paulit-ulit nating nasasaksihan at naririnig ang paghahati-hati ng tinapay ng katawan ng Panginoon na tinatanggap ng lahat. Ano po yung sa buhay natin na kailangan nating hatiin na? Kailangan paghati-hatiin para
tayo ay makapagbahagi para sa paghahati-hati nating iyon ay mamamangha tayo dahil ang susunod sa paghahati-hati ay ang himala ng Panginoon.